guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel! So, nag-start ng mag-harvest si Asis. Kaalis lang ni Asher. Papuntang school. Tapos ito namang isa. Ayan, ini-start niya na yung ha-harvest niya dito sa mga maliliit na patatas pang salad. Alam nyo yung patatas na pang salad? Yung ibibake mo lang siya, lagyan mo ng butter, yun. Tingnan nyo naman, sobrang liliit. Yan yung patatas na hindi binabalatan. Ako naman nandun sa loob maglilinis. Katatapos ko lang din maligo. So, maglilinis ako sa loob. Hindi ko na siya tutulungan. Bahala siya dyan mag-harvest, oy. Wala, oh. Walang laman. Tingnan nyo naman ang itsura ng patatas. Ang liliit. Small, yeah? Hindi maganda yung ano. Ewan, hindi maganda yung ano ng patatas ngayon. Walang kalaman-laman. Sino? Isa pa. Ayun. Liit. Patatas na pang salad, oh. Show me nga, Papa. Show me, Papa. Show me the bucket. Tingnan, may itsura niya, guys. Oh, ang liliit. Mangilan-ngilan lang yung mga malalaki. Sabi nila yung mga ganito daw, local. Yung mga maliliit, local lang tawag nila. Kapag yung malalaki naman na ano, galing India, ganyan. Madalas yung tinda nila, uncle, galing India, yung patatas nila. Now? Next week? O di you ask again, people? Ang daming ibon sa Greenpeace kahapon, guys. Galing sila dun sa may kawayanan. Ibon, parot, at saka yung kalapati. Bali yun nga, guys. Ito yung ginagawa ni Asis ngayon. Tingnan mo yung na-harvest ni Asis. Hindi pa tapos. Ihininto ni Asis kasi nga magluluto siya. Yan ang aming gagawing pickles. Hindi ko alam kung magagawa ko or ipapagawa ni Asis kay Ama. Kailangan lang hugasan tapos ikat. At ito, gunggi, yung pilipit na suso, nakabili si Asis kahapon, 2 kilo. Paminsan-minsan lang naman nagtitinda ng ganito, kaya bumili siya. Ngayon, yan yung lulutuin niya na ulam natin ngayong araw na ito. Yan. Gusto ko to. Mas masarap ang sabaw nito kaysa yung bilog na suso. Gusto ko sana crab. Wala man crab. Kasi nung mag-isang krante, yung festival ng mga taro people, may mga crab sila malalaki eh. Hindi ko alam kung saan nila nabili yun. Pero sabi ni Asis kasi hindi daw sa Chitwan yun. Siguro sa may bandang sa Kathmandu pala yun yung napanood namin na piyesta ng mga taro. Taro, Papa, no? Taro at saka magar. Piyesta nila nung mag-isang krante. Dami mga pagkain. Ang lalaki ng mga crab. Malalaki din yung mga hipon. Sabi ko, saan kaya nila nabili yun? Dito kasi sa Chitwan, wala man kaming mabilhan ng mga ganung malalaking hipon. Meron man yung frozen tapos maliliit yung galing Thailand. Tapos ang mahal, 2,500 grams. Nag-try kami bumili nung last time. Kasi nga, alam mo yon nag-crave ka din minsan ng hipon. Ang mahal eh. Siguro mga 800 or 750 grams yung nabili namin. Siya, 2,000 rupees. Ang mahal-mahal. So, ako naman magva-vacuum na. Katatapos ko lang mag-dusting sa loob. Ako magva-vacuum naman ako. Kaya lang may pinag-uusapan kami ni Asis. Kaya ako nandito. Lumabas ako at pinapanood ko siya na nagtatanggal nga ng puwit ng suso. Pilipit na suso.
Hi guys! So ayan, kain na tayo. Kagaya nakikita nyo guys, bali mag-isa lang ako kasi nga kanina si Asis, habang pinuputulan niya ng buntot itong ating snail, may tumawag na kanyang pasahero, maghahatid daw siya sa Naranggat. So kumain na si Asis, sabi niya sa akin, ikaw nang magluto tapos kumain ka na lang. Imbis na kasama ko sana si Asis, wala na, hindi ko na siya kasama at nabisi na nga siya. So ito na yung ating snails, and ang ating rice at ang ating onion leaves. Ito na yung tanim ko. Ito na yung tanim ko guys ng onion leaves. Ayan. So kain tayo. Sarap. Iba talaga ang sabaw nito eh. Sarap bumigop ng sabaw sa malamig na panahon. Imbes na kasama ko sana si Asis eh, wala na. Nagising naman na siya. Ano nangyari sa mga manok namin? Mga nag-aaway ng mga manok. Sarap. Sarap talaga. Tapos medyo maanghang. Lagyan ko siya ng 2 sili. Buti si Asis, buti si Asis, alam niya kung ano yung gusto ko talaga. Pag nakita siya ng ganito sa parsa, nabili talaga siya. Minsan saging na saba, kapag nakakita siya ng saging na saba, nabili yun kasi alam niya na gustong-gusto ko ng saging na saba. Hindi kaya kahit yung pagbababa. Hindi siya totally saging na saba, pero yung parang mahaba na pwedeng gawing banana cube or pwedeng gawing toro, nabili yun. Ang sarap talaga kumain eh. Gusto ko din yung tulya. Yung nakuha sa ilog. Sarap din ang sabaw nun. Ito maganda oh. Pampagatas. Makikita na ang Visayas sa huling tapatan. 2 grand
Sarap talaga kumain, guys. Nalala ko tuloy yung sinabi nung isang kumadro na sa Facebook. Sa mga mamis daw na buntis, kain lang daw, wag daw lamon. Pero alam niyo, sa totoo lang kapag buntis ka guys, hindi mo talaga mapigilan kumain. Lalo kapag gustong-gusto mo naman yung ulam. Ang sarap naman talaga kumain eh. Pero yun, hinay-hinay lang ako ng kain ngayon. Kapag kumain ako ng kanin, nang medyo naparami ako sa tanghalian, hindi ako nagmimerienda sa hapon. Ang sunod na kain ko, gabi na. Kasi natatakot din naman ako na mahirapan ng anak. Kaso sabi ni Asis, hindi naman daw ako mag-normal. Kumbaga, cesarean ba? Ay, sarap kumain guys. Sabik na sabik kasi paminsan. Kung mapapansin niya, paminsan-minsan lang kami kumakain ng ganito. Kasi paminsan-minsan lang na may tindang ganito. Kaya pag nakakain ka, sarap na sarap ka. Parang isang beses lang siya kami sa isang buwan. Ito. Ano lang yung takip niya, napunta doon sa taas. Yung gilagid, nadikit siya doon. Ay. Sarap talaga. Balikan ko kayo guys, kakain lang ako. Hi guys! So kadarating lang namin, galing kami ng Parsa para mamili ng konti. Kumbaga, bumili ako ng kakailanganin ko para sa mga lulutuin ko ba. So bumili ako nito, mozzarella cheese para sa pizza. Yan yung sadya ko. And bumili ako ng butter. Kasi nababalak ako magluto ng star bread. Putok ba? And cranberry juice. Siyempre, sausage. At mga juice ni Asher. Ayan o. Strawberry juice. Milkshake. Ay naku, strawberry milkshake ang binili nung isa pala. At saka milk. Dalawang milk. And, syempre, french fries. Ayan. Butter anak ko for bread. Ang mahal ng dairy cream. Ay, ang dairy product dito. Grabe. Yung butter, nasa 500 ang price niya. Kahit itong cheese, nasa 500 ang price. Mahal. And, syempre, vinegar para sa adobo natin. Pagkain ni Asher. And soya sauce. O, di ba? Pang adobo. Wafer. Kung ano-ano na naman dinampot ng anak ko. At saka bagmas. Etong bagmas, guys, iluluto siya. Sahog ng gundrok. Pero di ko alam kung paano iluluto yung bagmas na may halong gundrok. Pag nagluto si Asis, ipapakita ko. Yes. And kailangan natin ng pineapple chunks para sa lulutuin nating pizza. And syempre mayda. Ayan. Ano lang, ang 1 kilo ng wheat flour ay 90.
Kaya, ay 100 pa na to kasi nung nakaraan 90, 100. Kaysa, bumili tayo ng tinapay, 60-60. Strawberry juice. Di, mag-bake na lang tayo ng tinapay natin, guys. At, ito lang yung dinampot ni Asher na pagkain niya, oh. Yan. Cupcake, ito, Oreo, at saka yung wafer. Kanya yan. At saka, asukal, sugar. Brown sugar. Mas pino ang sugar nila. Mommy, is a brown sugar? Ano, parang siyang klase na sugar. Para siyang Santa brown. Claus? From Santa Claus? Yung sugar kasi nila, uncle, alam nyo ba, para siyang rock Santa salt. Claus? Parang rock salt kasi yung asukal kina uncle. Ang lalaki. I'm sorry. Gusto ko sana yung fine sugar ba, yung kagaya sa atin. Wala man. Hindi kasi kami pumunta sa ibang tindahan. Sa Sahara lang kami pumunta. So, yan lang naman yung pinamalengke namin ngayon, guys. Bumili lang ako ng mga, alam mo yun, yung lulutuin ko, yung ingredients ng lulutuin ko, ganyan. Yun lang naman ang kinuha namin. So, ayan, pahinga-pahinga ng konti and mamaya mag-tutor na kami ni Asher. So, yun lang yung ating video for today, guys. Thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye, everyone, and God bless us all.